Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D. Sa kabila niyan, PBBM tuloy-tuloy daw ang trabaho ngayong araw. Vice President Sara Duterte sinampahan naman ng reklamong plunder ni former Senator Antonio Trillanes. Nang dahil umano sa issue sa seguridad, former Senator Bong Revilla umaapila na maibalik siya sa PNP Custodial Center imbis na sa kasalukuyan niyang selda sa Quezon City Jail. Efren Bata Reyes, Django Bustamante at iba pang mga legend pagdating sa billiards. Nagsama-sama ngayon para sa isang exhibition match. At former Miss Universe Catriona Gray, aminadong kinakabahan sa buena manong pagsabak sa acting. Pressured ba? Ayoko akong maging weakest link in a film. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang Bring my guy. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, kita. Mga bailian ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang pandesal vendor matapos barilin ng nakaaway na security guard sa palengke sa Negros Occidental. Ang gwardya nanggigil daw matapos siyang hampasin ng upuan. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay ang isang pandesal vendor sa Negros Occidental matapos pagbabarili ng isang CQ. Lunes mag-alas 5 ng hapon, nagkumpulan ng mga tao sa Kabangkalan City Public Market. Ang roving pandesal vendor kasi na si alias Alim, 32 anyos, kasagutan ng isa sa mga gwardya ng pamilihan na si alias Van, 35 anyos. Tila pinag-aawayan ng dalawang isang upuan. Si Van, nakatutok ng baril kay Lee. Di nagtagal, sunod-sunod na putok ang narinig. Agad itinakbo sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Umalalay ang isa pang gwardya para mapakalma ang sospek. Sumuko rin siya kalaunan. Pag-amin niya, napuno siya nang hampasin siya ng upuan ng biktima habang kanyang sinisita dahil pinatay ang fuse ng kuryente sa palengke. Ilang beses na rin daw inireklamo ang biktima na sa paniniwala ng marami ay may problema sa pag-iisip. Aminado naman dito ang pamilya pero sana raw hindi na pinatay. Desidido silang ihabla ang sospek. Patay din sa pamamaril ang van driver na si alias Ray, 38 anyos sa Kabakan, Cotabato. Wala pang testigo sa insidente pero tinitignan kung may koneksyon ito sa shooting incident noong nakaraang taon sa parehong lugar kung saan empleyado naman ng bus company ang biktima. Sa Rojas, Palawan, nagising na lang ang isang ama na pinagsasaksak ng 29 anyos na anak. Ang nakababata niyang kapatid na 23 anyos. Nag-inuman lang sila nung gabi. Tapos ay ang magkapatid na lamang ang natira sa mesa. Posible umanong hindi sila nagkaunawaan sa kwentuhan. Tumakas ang sospek pero nadakip din agad. Sa ngayon, nagpapagaling pang biktima. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan. Atid ang mukha ng balita. Wanted pa rin ang isa sa mga kapwa-akusado ni former Senator Bong Revilla sa kaso kaugnay ng flood control scandal. Si Senator Joel Villanueva naman humiling ng extension sa paghahain ng counter affidavit sa kinahaharap na reklamo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Nakakulong na sa New Quezon City Jail si dating Senador Bong Revilla dahil sa kasong malversation kaugnay ng 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Pero ang kampo niya, hihilingin na mailipat siya sa PNP Custodial Facility kung saan siya na-detain din noon dahil naman
sa pagkakadawit sa pork barrel scam. Inutos din ng Sandigan Bayan na makasama ni Revilla sa New QC Jail ang mga kapwa-akusadong sina dating Bulacan 1st District Engineers RJ Dumasig, Bryce Hernandez, JP Mendoza at dating DPWH Bulacan 1st DEO Finance Section Chief Juanito Mendoza. Ang kampo ni Juanito Mendoza, hiling namang manatili siya sa NBI dahil sa anilay grave medical condition. Ayon sa kanyang abogado, may diabetes at heart condition si Mendoza. Sa ngayon, isa na lang sa mga kapwa-akusado ni Revilla na si Emelita Huwat ang tinutugis. Ang pinakahuli sa mga naaresto ang dating cashier ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Cristina May Pineda na sa Sagada Mountain Province umano natunton. Susulat naman daw ng formal request ang Department of Justice sa Senado para makuha ang kustodiya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ngayong linggo. Nakadetain doon si Alcantara matapos ma-cite in contempt sa Senate hearing. Pero ngayon, isa si Alcantara sa ituturing na state witness ng DOJ. They are critical witnesses and they hold pieces, very important pieces of evidence for us to prove our case, no? Against the accused. So medyo ingat tayo, dagdag ingat tayo. Pag-uusapan naman kung saan ilalagay ang tatlong iba pang state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia at kontraktor na si Sally Santos. They're at liberty to roam and to travel wherever they want. Diba? But of course, yung movement nila is strictly monitored by the WPP. Nagpapatuloy naman ang preliminary investigation sa reklamong malversation through falsification of public documents, direct bribery, graft at iba pa laban kina Senator Joel Villanueva, Alcantara, dating DPWH engineers Bryce Hernandez at GP Mendoza. Kasama rin sa respondent si dating congressman at ngayon giginto mayor Ambrosio Cruz Jr. Binigyan sila ng hanggang January 26 para makapaghain ng counter affidavit. Inaasahan namang mailalabas na ang subpoena para sa mga respondent sa reklamong plunder laban kina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at Senador Jingo Estrada. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita. Kinumpirma ng Office of the House Secretary General na naipadala na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May 10 araw ang opisina ni D para isama sa order of business ng Kamara ang reklamo. Saka ito ibibigay sa nararapat na komite para busisiin at pagbotohan. Kung makakuha ng sapat na boto, saka ito isusumite ng komite sa plenaryo. Dito kailangang pumabor ang 1/3 o higit 100 kongresista sa Articles of Impeachment para maiakyat ito sa Senado. Lunes inihain ng abogadong si Andre De Jesus ang impeachment complaint laban kay PBBM dahil umano ito sa betrayal of public trust, bunsod ng pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at mga anomalya sa national budget at flood control projects. Sa kabila ng mga issue, tuloy daw sa trabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Kanina sinamahan niya ang mga atletang nag-represent sa Pilipinas sa katatapos lang na Southeast Asian Games. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie? Cheryl, dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Arneta Marcos ang parangal at pasasalamat sa mga atleta sa Intramuros, Manila. Present dito ang mga atletang lumaban sa 33rd Southeast Asian Games at mga gold medalist na sina Yumir Marshall, Agatha Wong, Trina Goytingco at Paulo Macasaet. Pangako ng Pangulo sa kanila, itataas pa ang kalidad ng sport sa bansa at suporta sa mga atleta. Inanunsyo rin ng Pangulo na magkakaloob ang Office of the President ng karagdagang cash incentive sa mga nanalong atleta. 300,000 para sa gold medalist, 150,000 sa silver at 60,000 sa bronze. Pinapalawak na rin daw ang grassroots at youth sports program, dinadagdagan ang mga pasilidad at pinalalakas ang suporta sa mga lumalahok sa pandaigdigang entablado. Ginagawa raw ito para hubugin ang mga susunod na henerasyon ng atletang Pilipino na may paniniwala sa sarili at handang lumaban para sa bansa. Cheryl, binigyang halaga din ni Pangulong Bongbong Marcos ang disiplina hindi lang para sa pagkapanalo kundi sa paghubog ng pagkatao ng mga atletang Pinoy.
Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Mga bay, diya mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Mauni karon giatangan si Presidente Bongbong Marcos ngadto sa BARM para sa ilang Bangsamoro Foundation Day. Mga ita sa mga detalye gikan kang Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Bril, kumusta naman diha? Sige, karong adlaw gisaulog sa atong mga kaigsuonang Muslim ang ikapito ka tuig sa Bangsamoro Foundation Day. Adunay tema nga simbolo sa panaghiusa, paghinumdom sa mga sakripisyo o pagpadayon sa mas lig-on nga Bangsamoro ang maong selebrasyon. Gisugdan ang okasyon kag alas 6 sa buntag, pinaagi sa usa ka parada diing gitambungan kini sa mga nagkadeyang ministry offices sa BARM ug ubang opisina sa lokal nga panggamhanan sa Cotabato City. Dagko sab nga mga floats ang makita sa parada gikan sa mga partisipante. Nagsugod ang parada sa City Hall ground sa Cotabato, padulong na sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex diin dinhi ipahigayon ang formal nga aktibidad. Aduna sab mga tribal village diri diin gipasyagarbo sa matag tribo ang ilang mga kultura. Misalmot sab sa aktibidad ang nagkadeyang local chief executive sa 5 ka mga probinsya ubo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM nga gilangkuban sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, Tawi-Tawi ug Lanao del Sur. Chiki, gipakatag sab karon diri sa lugar ang libuan ka mga pulis ug ubang security sector alang sa seguridad sa selebrasyon. Karong hapon sab Chiki, nakatakdang maabot si Presidente Bongbong Marcos diri aron personal nga makigduyog sa Bangsamoro Foundation Day diri sa Cotabato City. Balik sa imo, Chiki. Daghang salamat sa ibuhang report, Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Kani mga bay didto ta sa police report kay dunay usa ka baby nga gibutang sa sulod sa usa ka eco bag. Unya nakit-an nila sa mismong ruta sa sinulog. Unya aduna pa naay usa ka tindero og karne nga namatay kay gidunggab sa iyang kauban sa pero ibaw-an nato mga detalye ani gikan kang John Aro 5 Visayas. Enero 18, naabtan sa mga otoridad nga bulag taog wala nay kinabuhi ang usa ka tindero og karne nga giila si alias Jovi didto sa Barangay Suhi, Tacloban City. Gidunggab siya sa iyang kaubang tindero og karne nga giila usab nga si alias Sef. Base sa report, gikawatan umano ni alias Jovi og pera og paninda si alias Sef. Mao nga ni resbak si alias Sef, niikyas pa ang suspect dala ang gamit nga patalim. Apan ni Soko ra usab human midalo sa last day sa lamay sa iyang namatay nga inahan. Sa pagkakaron, mag-atubang ang suspect sa kasong homicide. Sir, buhi pa jud na siya, sir. Dini sa mismong ruta sa Sinulog Festival sa Mango Avenue, Cebu City, napalgan ang usa ka masuso nga gisulod gayud sa usa ka ikubaga. Buhi pa jud ko. Aduna pa'y inunan ang baby nga napalgan sa dapin sa poste sa kuryente. Buhi pa check ba may kwan? Kanang Tawel? Sir, pwede mo tawag ambulance, sir? Bye-bye. Dali nga gibalutan og lampin ang makaluluoy nga masuso. Matud pa sa nakakita, alas 5 pa lang sa kadlawon, napansin na nila ang eco-bag dapin sa poste. Nahibalaan na lang nila nga masuso kini sa diyang aduna nay naghilak. Napabago pa kayo. Bagubang panganak, ibutang dia kay tabunan siya kanang iko bago panapton. Nagbantayin daw na sila kung babae daw kuno nga kuan. Kaning nagbati na ba? Oh? Bati na. Naluoy bata kay namong silang kabuang mga way kalibutan. Oy kayo. Mahala sila sa wag-wag. Di ang gidala sa ospital ang maong masuso. Sa pagkakaron, maayo na ang kahimtang niini ug naa na usab kini sa pag-alima sa DSWD. Nimando na si Mayor Nestor Archival nga paimbestigahan gayud kung kinsa ang nagbiya sa maong bata. Ayaw ninyo ilabay ang bata because naa siya kinabuhi. No? Na ang akong yung auhag naatay opisina sa DSWS nga motabang o tabang unsaon
nga pagbuhi sa bata. Anyway, og di mo kakaya, ang DSWS may mangitag paagi kung kinsay makadapt niya na. Para sa 1PH, Jan Arua, News 5, Visayas! Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Sino po sa inyo ang still naniniwala sa Filipino time? Yung parating late. Kung yan ang problema mo at yan nakikita mo sa iba, pag-usapan natin to. Hi there mga kabadyatarian, this is Shinkitan, your pabansang world coach. Pag-usapan po natin yung poor time management. O hindi to chismis ha, hindi to pamahiin, pero ito ay katotohanan lang. Ayon sa datos po, ang mga empleyado na consistently nagiging late po ng 30 to 60 minutes, araw-araw, okay? Hindi dahil sa traffic, dahil meron silang masamang habit. Oo. Ang equivalent po niya na nawawala po sa atin ay 22 days per years. So in other words, ang oras ay hindi lang oras ang nawawala, pati pera, chance at progress. Tatandaan po natin kasi kada minuto po ang nawawala ay pera nawawala. So, isipin mo ito mabuti. Isipin mo ito mabuti. Kung ikaw ay sumusweldo ng 800 pesos per day. So, ang ibig sabihin, ang halaga ng oras mo ay 100 pesos per hour. Kung malate ka ng isang oras, 100 pesos na ang nawala sa iyo sa araw na yon. Kaya kung late ka sa trabaho, syempre, mas konting output. Mas mababa ang chance na ma-promote ka. Ang performance mo, hindi maganda. Mas maliit ang salary increase. Kung ikaw rider naman, makakancel order mo. Pag ikaw naman, may negosyante, hindi ka late ka mag-reply, nawala ang customer mo. So, kung nakikita nyo, ang late po, ang equivalent po niyan, hindi lang po oras, kundi lost opportunity and lost money. Pangalawa, pag-usapan po natin ang Filipino time. It's not a cultural thing, but it's a habit thing. Oo. Di ba, pag tinanong mo, bakit ka late? Eh, kasi traffic. Hindi. Bakit ka late? Habit yan. Oo. O, bakit di mo patapos ang trabaho? Eh, dami kasi trabaho. No. Habit yan. Oo. Nanonood ka muna Netflix bago ka magtrabaho. Hindi kasalanan ng traffic yan. Ang kasalanan, hindi tayo natulog na maaga at di tayo gumising na maaga. Kaya ano dapat nating gawin? Mabilisan lang. Number 1, use the 15-minute rule. Kung ang usapan alas 9, pumunta ka ng 8:45. Pangalawa, magplano bago matulog, di ba? Planuhin na muna natin. Number 3, wala mo nang check sa mga mga app at saka wag mo na tayong mag-check ng mga social media. Yun ang nakakaubos talaga ng oras. Hindi ko makalimutan, sinabi ng principal ko ay ito. When health is lost, nothing is lost. When money is lost, something is lost. But when time is lost, everything is lost. Kaya kung gusto niyo magwagi this 2026, kailangan ayusin na natin ang ating oras. See you again tomorrow! Susunod, retirement ni General Nicolas Torre III sa PNP, aprobado na ng NAPOLCOM. Vice President Sara Duterte sinampahan naman ng reklamong plunder ni former Senator Antonio Trillanes. At ginang sa Sarangani, sunod-sunod na tinubuan ng mga bukol. Kaya nananawagan po siya ng ating tulong. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. "47 years nang iniinda ng isang ginang sa Sarangani ang bukol na lumalaki at nanganganak. Bukod sa kanya, 3 pa sa kanyang mga kaanak ang may kaparehas na kondisyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mahigit 4 na dekada nang dinadala ng isang ina sa Sarangani ang bukol sa kanyang ulo. 12 anyos pa lang si Claudia Comendador nang magsimulang tumubo ang bukol sa ulo. Habang tumatagal, palaki rin ito ng palaki. Ngayong 59 anyos na si Nanay Claudia, talagang naging hamon na ito sa kanya. Pumutok yung bukol niya, ganyan na ang nangyari. 2021 ma'am, nagpa-check up sila, tapos sabi ng doktor, operahan siya kaso lang walang pera. Nasa lahi raw pala nila ang ganitong kondisyon. Maski ang tiyuhin, pinsan kapatid ni Nanay Claudia, ay mayroon din daw bukol. Ang masaklap pa, ang malaking bukol sa kanyang ulo, nanganganak pa raw ng mas maliliit na bukol. Nakarating ang kwento ni Nanay Claudia sa vlogger na si Edel.
na kinontent ang kanyang sitwasyon para makalikom ng pampagamot. Kahit pambili ng gamot, halos wala silang pambili. Sobrang hirap talaga sa sitwasyon nila. Desidido na si Nanay Claudia na magpa-opera dahil hindi niya na raw kaya ang matinding kirot. Gusto dong ay nga makuha na ning ay natubo sa kong ulo, kanang burag unod. Parang maayon ako dong. Sakit yun dong, maglisog kong hidya. Usahay, mukalit og sakit. Hilak lang ko. Sana po matulungan niyo po kami sa sitwasyon ni Nanay Anggang. Sana po matupad ang mga hiling namin na mauoperahan po siya. Dahan pong salamat. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Panibagong reklamo ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, tungkol saan ang reklamong inihain laban sa Vice Presidente? Cheryl, tila multo na nga ni Vice President Sara Duterte ang kasong pandarambong, graft at corruption. Kasunod yan ng panibagong reklamong inihain na laban sa kanya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng mga pondo na kanyang pinamunuan. Bit-bit ang bulto ng mga dokumento, dumulog sa Office of the Ombudsman ang civil society group na The Silent Minority kasama si Senador Antonio Sonny Trillanes. Ang kanilang pakay, ang pagsasampa ng patong-patong na kasong plunder, graft, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng umano'y mga katiwalaang nangyari sa mga opisina na hinawakan ni Duterte. Ilan sa mga reklamong isinampa ang plunder at malversation dahil sa pagkabigo umano ng bise na i-account ang 650 million pesos na confidential and intelligence fund na natanggap niya para sa DepEd at OVP noong 2023. Mayroon ding reklamong graft at malversation para sa 8 billion pesos na halaga ng overpriced laptop noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Plunder at malversation naman ang reklamo para sa 2.7 billion pesos na confidential fund noong siya ang alkalde pa ng Davao City. Naniniwala ang grupong The Silent Minority na sa kabila ng investigasyon ng pamahalaan hinggil sa maanuwalang flood control projects, hindi dapat tumigil. Nahabulin din ang iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y sistematikong pandarambong sa bayan. At ang pananahimik ni Duterte na sagutin ang mga seryosong alegasyon na ito ay binibigyan diin lamang ang pangangailangan para sa agarang pananagutan. Kasama rin sa mga reklamo laban sa bise ang umano'y gross incompetence nito, bunsod ng 12 billion pesos na COA disallowances ng DepEd at ang unliquidated cash advances nito. Cheryl, alam mo no, paglilinaw ng grupong The Silent Minority at ni Trillanes, supplemental lamang itong kaso na ito dahil nga may nauna nang na-file na kaso na plunder kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, noong Disyembre. Ayan yung grupo ni na dating finance chief na si Shelo Magno. No? Pero kasama raw dito sa inireklamo ng mga grupo ni Trillanes at ng Silent Minority, yung supplemental lamang ito doon sa kasama na rin yung testimonya ni Ramil Madriaga. Naniniwala sila na hindi nakarapat-dapat na mamulo pa sa pampublikong posisyon si Duterte dahil nga daw sa 2 beses nito na insidente na public meltdown kung saan nagbanta pa na papatayin si Pangulong Bongbong Marcos. Cheryl. Arles, may reaction ba si former Senator Trillanes at ang grupo sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos naman sa Kamara? Cheryl, wala silang naging reaksyon dyan, no? Pero kinumpirma ni Trillanes na may paparating daw na impeachment complaint laban kay Sara Duterte, kay Vice President, probably daw mga February 6. Ayan nga ay kapag dumating na yung 1-year bar rule ng impeachment complaint na gumugulong pa at hinihintay ang motion for reconsideration mula sa Supreme Court. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos. Satisfied daw si Senator Risa Ontiveros sa tinakbo ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon. Cheryl, nasisiyahan pa at patuloy na makikiisa si Senator Risa Ontiveros sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay sa kabila ng mga komento na tila bitin ang isinagawang pagdinig ng komite nitong Lunes.
Ayon sa senadora, patuloy nilang tututukan ang investigasyon lalo't mayroong bagong nabuksan na mga usapin. Patungkol sa naturang house and lot na binili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, depende sa magiging desisyon ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson, pero maaari raw ipasabpina ang mga dokumentong nagpapatunay sa change of ownership ng property. At dahil nabanggit muli ang pangalan ni Romualdez ng dalawang babaeng tumestigo, tumatayo pa rin ang imbitasyon sa dating House Speaker upang magpaliwanag sa akusasyon. Mariing paalala naman ni Hontiveros sa kontraktor na si Curly Discaya na nananatiling nasa Senate custody na tumigil na siya sa pag-iwas sa mga tanong kung nais nilang tumulong talaga sa investigasyon o mapasa ilalim sa Witness Protection Program. Tansya raw kasi ng komite na abot 300 bilyong piso ang halaga ng mga proyektong nakubra ng mga Discaya sa gobyerno. Imposible raw na wala itong paper trail kaya umaasa ang senadora na mailalabas ang ledger ni Discaya. Hindi pa raw hihinto ang komite sa flat-out denial ni dating DPWA Secretary Manny Bonoan patungkol sa umano'y mga kickback na natanggap niya. Maaari rin daw tanungin pa ang ibang resource person sa susunod, kabilang ang negosyanteng si Maynard Mu at dating DepEd Undersecretary Taigib Olayvar na saglit lang na nakapagsalita tungkol sa kanilang kinalaman sa mga ipinadalang kickback sa ilang opisyal. Sa ngayon, wala rin pang impormasyon ang senadora sa susunod na schedule ng pagdinig ng Blue Ribbon. Pero kung ano man daw ang magiging kapalaran ng investigasyon ng komite sa maanumalyang flood control projects, lahat ng kanilang mga natuklasan ay paniguradong magagamit daw para sa pagsasampa ng mga karampatang kaso. Wala rin naman daw problema kung magpatuloy ito kahit pa na may investigasyon din ginagawa ang iba pang ahensya ng gobyerno. Cheryl, bagaman hindi pa napapag-usapan dito sa Senado, yung posibilidad naman na mayroong 2 impeachment complaints ang aakyat dito mula sa Kamara, handa na rin daw si Hontiveros sa kanyang katungkulan bilang Senator Judge oras na dumating ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na maaaring sundan pa ng impeachment complaint naman laban kay VP Sara Duterte. Cheryl. Mary Mon, may nakausap ka na bang iba pang mga senador kung ano nga ang masasabi nila rin sa nakaambang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon, Cheryl, wala pang ibang nagiging sentimiento mula sa mga senador bukod lamang sa nasabi ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Natawag niya nga na isa daw itong drama na naman na magtatagal ng 1 taon at hindi pa raw nababasa ng senadora yung kabuuan nung pinaka-impeachment complaint. Even itong si Senator Risa Hontiveros kasi raw nasa Kamara pa raw iyon. Pero ang sinasabi rin dito ni Senator Amy, medyo katawa-tawa na lang din daw yung pinaka-sitwasyon, yung nangyayari dahil alam naman na raw kung sino ang mga nagsampa nito. Pero on the side of Senator Risa, hindi pa raw napag-uusapan dito sa Senado impeachment, both kay Pangulong Bongbong Marcos o kaya naman kay VP Sara Duterte. Basta sigurado siya, oras daw na dumating ang mga iyon, they will proceed forthwith tulad din daw ng sinabi ni Senate President Tito Soto. Cheryl. Handa ba ang Senado kung sakaling sumabay din ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Cheryl, ang sabi dyan ni Senator Risa, hindi pa nga raw napapag-usapan yung possibility. Basta ang sigurado pa lang sa ngayon, tulad din ng huling sinabi, ang pinagbabasehan din dito ni Senator Risa is yung sinabi ni Senate President Tito Soto, they will proceed forthwith. So dahil ngayon ang pinaka-inaabangan dahil may naka-file ng impeachment complaint ay laban sa Pangulo, so inaantabayanan din nila kung sakaling dadating yung pangalawang impeachment naman laban kay VP Sara Duterte. Pero ang sinasabi dito ni Senator Risa, hindi raw magandang tignan na mayroong impeachment complaint laban sa 2 pinakamataas na nanunungkulan sa pamahalaan. Pero still, tungkulin daw ng Senado bilang Senator Judge at bilang impeachment court na tugunan kung sakaling umakyat na itong mga impeachment complaint. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang optional retirement ni former PNP Chief General Nicolas Torre III, epektibo noong January 19, 2026. Kasunod yan ng kanyang pagkakatalaga bilang General Manager ng MMDA nitong December 26, 2025. Batay sa General Order, makukuha ni Torre ang retirement benefits ayon sa kanyang pagranggong 4-star general. Dahil dito, nakatakda ng maging ganap na hepe ng PNP ang kasalukuyang acting chief na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Maigagawad na rin sa kanya ang pinakamataas na ranggong 4-star general na angkop sa kanyang posisyon bilang PNP chief. Inaasahang isasagawa ang donning of rank sa mga susunod na araw.
Susunod, Efren Bata Reyes, Django Bustamante at iba pang legends pagdating sa billiards. Nagsama-sama ngayon para sa isang exhibition match. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pasintabi po sa mga kumakain, parang sinakop na ng langaw ang mga bahay ng mga residente sa Peñaranda, Nueva Ecija. Ang itinuturong rason, ang mga manukan sa lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Pinesta ng sanlawakbak na langaw ang mga kabahayan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Nabalutan ng mga langaw ang bawat sulok ng bahay na ito sa Peñaranda, Nueva Ecija. Mapa CR, hapagkainan at kwarto, nagkumpulan ang langaw. Isa sa mga residenteng apektado si Ron na higit 3 dekadang nakatira sa lugar. Matagal na raw silang nagtitiis pero iba raw ngayon. Tulad nga po sa coffee every morning, hindi mo siya pwedeng ibaba. Kasi for a second lang, for sure, mas mauna na silang magko-coffee sa inyo. And yung sa food, of course, hindi mo talaga pwedeng pabayaan kasi sila na yung nauuna na makahipo ng food. So parang imagine yung susubo ka pero may lumilipad sa face mo. So ganun siya kahirap. Iba-iba na raw ang sinubukan nilang insecticide at pati pagkakabit ng screen at paglalagay ng fly traps. Pero hindi umubra. Ito nga ang banyo nila, hindi nakaligtas. Ang puting tiles tila naging polka dot sa dami ng nagliparang mga langaw. So yung nasa video ko po, nagluto lang po ng breakfast yun. And then naka-screen naman po lahat. Siguro na-open lang yung door ng once or twice and then nakita na namin sa bathroom namin na nandun pala sila lahat. Kahit sa gabi, pagtulog mo talaga, naaabala ka. Ang tinitignang posibleng sanhi ng pagdami ng mga langaw ang mga manukan sa lugar. Nilapit na rin ito sa lokal na pamahalaan. Na po ako sa mga sa mayor, vice mayor, and nakikita naman po nila yung mga videos from the municipal admin. Ang sabi po niya, i-check. And then nakapag-contact din po ako sa provincial under Governor Umali. So, nakapag-check naman po sila. May na-check po na 2 poultry actually. Pero yung isa doon, ang recommendation nila is for closure. So, wala pa po kaming update kung ano na po yung naging action pa po. Pinakamalaking pangamba ng mga residente ngayon ang posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Yung paa nila ay maaari ngayong makapick up ng mga mikrobyo, particularly mga pathogens na bacterial in origin. Pwedeng maging dahilan nito ng severe paglalagnat, mauuwi sa sepsis, o kumbaga kumakalat na mikrobyo sa ating dugo, and again, deadly at maaaring ikamatay. Panawagan ng mga residente, agarang aksyon. Po, magawa na ng action itong problema na ito kasi hindi na po siya healthy, nakaka-stress na. This time, talagang malala na po talaga. So, we understand na kailangan po natin ng business dito sa bayan. But then, yung sana yung ma-actionan na to, yung permanently na. Maliliit man ang mga insekto, malaki ang problemang idudulot nito sa isang komunidad. Hindi lang abala sa araw-araw, kundi banta rin sa kalusugan. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang Mukal Balita. Kapapasok lamang na balita, nagpahayag na raw ng kahandaang sumuko si former Congressman Zaldico sa pamahalaan. Para sa detalye, nasa linya si Brian Castillo. Brian,
Paano ipinaabot ni Zaldico ang kanyang surrender feelers? Direkta ba siyang nakipag-usap o nakipag-ugnayan sa DILG? Cheryl, itama ko lang, no? Hindi pa surrender fillers itong binigay ni Zaldico. Ito lamang ay kahandaang makipagdialogo. Ito yung sinabi ni Secretary Remulla kanina sa ating interview na matapos nga ang mahabang panahon ay nagpadala umano ng fillers itong si Zaldico, pero hindi para sumuko, pero para makipagdialogo. Ipinadaan daw yan doon sa grupo ng ilang mga pari. Pero hanggang sa ngayon, bine-verify pa ni Secretary Remulla itong impormasyon na yan dahil makarating lang din daw sa kanya impormasyon parang pasa-pasa lang ng from a friend to a friend. Yun yung sinabi niya kanina. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay sumusubok pa tayong kumuha ng mas detalyado pang impormasyon patungkol dyan sa sinasabing kahandaan umano ni Zaldico na mag-dialogo. So hindi pa ito surrender fillers. Cheryl. Okay. Klaruhin lamang natin, Brian, ito ay ipinaabot through a group of priests. Pari, mga pari. Yes, Cheryl, tama ka, no? Sa grupo daw ng mga pari ipinaabot yan, pero as to the detail kung anong particular priest ba yan, kung meron ba yung religious order, wala namang detalyeng ibinigay itong Secretary Remulla dahil sabi niya nga ay patuloy pang bine-verify yung impormasyon na ito. Cheryl. Ano rin ang sinabi ng DILG or ni Secretary John Vic? Pagbibigyan daw ba ang hinihingi nitong dialogo? Cheryl, sabi niya Secretary Remulla, bukas pa rin naman daw sila makipagdialogo, pero ang mahalaga raw ay bumalik sa bansa o umuwi na itong si Zaldico para harapin nga yung mga kaso laban sa kanyang kaugnay doon sa flood control scandal. At patuloy na pinaghahandaan o nakikipag-ugnayan sila sa Portuguese government dahil nga sabi nila certain sila na nandun sa Portugal itong si Zaldico. Cheryl. But so far, nakapagbigay din ba o may panibago bang update sa posibleng lokasyon niya o nasa Portugal pa rin si Ko? Cheryl, sabi ni Secretary Remulla, malaki yung kumpiyansa nila na nandoon pa rin sa Portugal itong si Zaldico. Kaya nga, kabilang nga sa mga nilalakad is yung extradition treaty para kung sakali mapauwi o mapabalik dito sa bansa itong si Zaldico. Cheryl. Maraming salamat for the update, Brian Castillo. Samantala, tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na walang ibibigay na special treatment kina dating Senator Bong Revilla na nakakulong na ngayon sa Payatas sa Quezon City. Para sa update, magkakausap natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Sir, kumusta po so far yung pananatili ni na former Senator Bong Revilla sa kulungan sa Payatas? So far po, maayos naman at wala naman tayong natanggap na any negative incident report or unusual report for that. May kasama ho siyang 4. Siya ho ang unang dinala kahapon bandang 2:30 p.m. And then about 5:30 p.m. meron naman pong dinala sila Mr. Bryce Hernandez and others. Same co-accused sa Sandigan Bayan 3rd Division po ang court order. Maaari niyo po bang... so magkakasama po sila sa isang selda? Sila pong 5? Yes po, magkakasama ho sila kasi isa lang ho ang holding area natin for newly committed PDL o mga bagong dating na PDL. Hinihiwalay ho natin kahit ho yung mga galing sa presinto, may mga hiwalay pong lagayan talaga yan sila. Hindi ho inahalo sa general population. So far, kasi nga, sabi niyo nga po, bago, so naka-quarantine pa. Gaano po katagal ito? Yes, under quarantine po sila for not more than 7 days per BJMP policy. Dito rin ho, while under quarantine, mag-undergo po sila ng classification and risk assessment para malaman ang appropriate housing or programs na pagdadaanan nila. Kabilang dito yung security assessment natin kung yung risk ng security nila, kung saang selda sila ilalagay. So, nandoon po, after the quarantine, ay ang dapat, kahalo na sila ng iba pang preso. But you're saying na because kakaiba rin yung sitwasyon nila, high profile, kilala, si Senator Bong at iba pa niyang kasama, nandoon yung chance na ihawalay po sila or iba ang maging selda nila?
Iba po ang magiging selda nila after 7 days. Ihalo po sila sa general population. May laman ho itong 3,612 as of the head count last night. At dito naman ho, may 14 hong bakante pang selda dito sa general population. At dito naman ho ang pinag-utos sa amin na paglalagyan nila. Doon ho sa kabilang building naman, merong 195 na vacant cells pa, pero hindi pa ho pwedeng i-occupy as of now. So wala po ibang paglalagyan kundi doon din po sa general population, na kung nasaan yung 36 na PDL din. Opo, sabi nyo nga, pero may 14 naman na bakante. So sila pong 5, tigi-tigisang selda. Ganun po ba ang sitwasyon, magiging sitwasyon? Hindi ho pwede tayong maglagay ng isa lang sa isang selda dahil ang isang selda po ay rated for 10 PDL maximum. Ang kasya ho dyan. At bawal rin ho ang solitary confinement base sa policy natin at sa human rights policy. Bawal rin ho yan. So magkakasama ho either, depende ho kung saan ho ihahalo yung 4 na kasama or kung saan ho ang ideal na paglalagyan sa kanya. Pero Meron din po kasing pinanao ng DPWH officials Tinitimbang ho namin yung assessment dito kung saan ang ideal placement ng lahat. Pero nandoon po yung posibilidad na magkakasama silang 5 sa isang selda. Sabi nyo nga po kasi kaya naman ang ma-accommodate ang hanggang 10. Gaano ho ba kalawak ang isang selda, sir? Una po, possible po magkakasama sila talaga dahil yun naman po ang policy namin. Or kaya may kasama silang ibang PDL na iba ang kaso. Ang laki po ng isang selda ay 47 to 50 square meters. Ang standard do kasi natin 4.7 square meters per person of living space. May 5 ho itong kama na double deck, tigi-isa ho sila, and then may isang palikuran at isang paliguan. Hanggang dibdib ang taas ng banyo dahil for visual security ng duty natin. Then may lavatory. May 2 ho itong ventilador, wala ho itong aircon. Other than that, may spaces po ito. May access sila for visiting area, laundry area, and other lawyers lounge and other services ng jail ay pwede naman po nilang ma-avail. Paano po ang budget sa pagkain? Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Hahatiin ho yan yun na yung pagkain nila for the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Alam niyo sir, marami ho ang nangangamba rin na baka magkaroon nga ng special treatment sa dating senador. Paano ho titiyakin ng BJMP na hindi ito mangyayari? Tama po at naiintindihan naman ho natin ang ating mga kababayan dahil nga ho mataas ho ng mga government officials yan. Sa parte ho ng BJMP, unang-una ho, we are composed of professional jail officers na bounded by their professional ethics naman po. Pangalawa, may policy ho kami at zero tolerance talaga, directive ng aming DILG Secretary, Secretary John Vic Rimulya, and Chief BJMP Jail Director Ruel Rivera, na zero tolerance sa VIP treatment at kung sino ang mapapatunayang nag-practice nito, may complaint dito, kakasuhan at kung kinakailangan, di-dismiss natin sa serbisyo. Magbababa rin daw po ng supply ng body-worn cameras ang ating DLG Secretary para sa lahat ng mag-duty ay isusuot nila para may transparency tayo sa day-to-day interaction nila sa lahat ng PDL at ganun din sa mga high-profile PDL natin dyan. And yun na po pinangahawakan namin and mag-i-issue rin po kami ng another guidelines or policy regarding to that. Sir, yung pong pinapakita namin na selda ngayon, ito po, ito yung mga bago, bagong ang itsura, napakalinis. Actually, yan po yung kanyang holding cell. Ganyan na ganyan rin po ang itsura. Iyan po yung na-inspect ng ating DLG Secretary. Tapos, ganyan din po ba ang itsura kung saan po sila naka-quarantine muna ngayon for 7 days? Yes, ganyan rin po ang itsura ng lahat po ng selda dyan, pati sa ating ordinary PDL ay ganyan din ho ang disenyo. Isa lang ho ang disenyo niyan. It's really bare, sir? Walang kutsyon, walang unan. Yan po ba ay pwedeng, kung sila ang mag-provide? Papayagan po ba? Kung gusto nila ng kutsyon, ng additional unan, papayagan po ba yung makapasok? Pinapayagan naman po yan, depende po sa case at ini-inspection naman ho. Meron pong kutsyon tayo manipis na issued dyan, depende ho kung may available budget at nakapag-procure, binibigyan naman ho sila ng supply. Pati ho ang damit nila, pangangailangan nila sa hygiene ay provided naman ho, may budget naman ho dyan.
Yun nga lang po, yung bare talaga po ang design niyan at standard naman ho yan sa lahat na nakakulong dyan. Pero kung sakali nga po, sabi nyo nga po, may manipis naman na kutsyon, may unan. Kung gusto po nila na magpadala, papayagan. Ano po yung mga pwedeng payagan at hindi pwede na ipasok sa selda? Pagka provided na po yung kutsyon natin, hindi na po pwedeng payagan yun. Ang pwedeng ipasok lamang po dyan ng kanilang mga dalaw ay lutong pagkain, dagdag sa kanilang kinakain, subject to inspection, at limited to one person only at para hindi po mapanis. And then, pwede rin po ang mga damit na short, pantalon para pang-attend ng kanilang hearing. Yung pantaas po ay binibigay, may uniform po ng BJMP na yellow t-shirt. Kung gusto rin po nila magpasok ng yellow t-shirt, pinapayagan po ito pero tinatatakan natin ng standard design na may nakalagay na PDL. So sabi nyo nga po, kung gusto ng additional na mas makapal-kapal na kutsyon, hindi na pwede kasi bibigyan nyo na po sila. Meron naman pong supply at yun lang po yung authorized kasi sa ating policy. Alright. Gusto lang po ma-picture kasi din ng mga tao kung paano po yung magiging sitwasyon, ano rin yung pwede. Pati pala food, limited lamang po. Pero yung mga merienda, chichirya, yung mga hindi mapapanis, additional water or liquid, pwede rin po ba yun? Yung jail po natin ay equipped na po yan ng water purification system. Pinakita na po yan ng ating Secretary, DILG. So, potable water po ang naandyan. And then, yung pagkain po, pwede magdala ang kanilang dalaw kasi yung 100 pesos, pagkakasyahin po yun sa meals nila for the day. At lahat naman po, kung may food supplement sila, subject to inspection ng ating nurse and doctors. And lahat naman po ng privileges, kailangan lang ipaalam yan. And may mga certain non-negotiable po tayo katulad ng gadgets, cellphones, tablet, access to internet, and other contrabands, considered contrabands na po yun. Alcoholic beverages and drugs. Kamusta po yung naging unang gabi po nila? So far, wala po talaga tayong natanggap na any incident regarding to that. We were there last night at nakita naman namin very cooperative naman yung 5 na bagong dating galing Sandigan Bayan. And we expect na normal situation lang din po dahil nagdagdag naman tayo ng security rin doon at nakamonitor 24/7 at wala naman pong feedback or na unusual report. Marami-rami pa ang posibleng makasuhan at mapakulong. Sapat pa po ba ang espasyo sa payatas o may ibang kulungan pa ang ilalaan sa mga dawit po sa flood control scam? Ito pong Quezon City Jail facility natin ngayon na may laman na 3,600 ay rated for capacity of more than 5,000. Sa tansya po namin, nasa 1,500 or more pa ho ang kayang i-accommodate dito. Dahil nga po yung bagong design na building, bagong operate na building ay 195 pa ang selda na kasya. So, kaya pa po ito, more than 1,500, this can accommodate. May mga new facilities rin po tayo katulad nitong Quezon City Jail na bagong tayo. Marawi, Zamboanga, Davao, Cebu, at iba-ibang mga major cities natin at city jails ay may mga ganito na rin hong facilities na moderno at makatao, maganda ang design. Marami pong salamat, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Tapo tayo sa sports. Sumabak ngayon ang Pinoy Legends na sina Efren Bata Reyes at Django Bustamante sa World 9-Ball Tour. Para sa detalye magbabalita, si Ian Suyu mula sa Quezon City. Ian? Cheryl, 4 sa pinakamauhusay na Q artist sa kasaysayan ng billiards ang nagtatapat-tapat ngayon dito sa Gateway Mall sa Cubao, Quezon City. At syempre, pinapangunahan yan ng ating mga pambato. Walang iba kundi sina Efren Bata Reyes at Francisco Django Bustamante. Tila reunion at rematch of the 90s nga ang nasasaksihan ng mga fans ngayon. Kasama ni Bata at Django sa 4-man field ng torneyong ito. Walang iba kundi ang US pool legend at 3-time World 9-Ball champion na si Earl the Pearl Strickland. Bukod kay Strickland, inaasahan ring magpapakitang gilas ang former 8-ball at 9-ball champion na si Ralph Sokay ng Germany. Round-robin format tayo sa torneyong ito kung saan nagwagi nga kanina si Django Bustamante sa unang laban kontra kay Strickland sa score na 11-8.
Second match naman, ongoing yung tapatan ni Bata Reyes kontra kay Sokey at lamang po ngayon si Efren 4-3. Abangan natin yan dahil up to 11 or race to 11 ang laban na yan. Nostalgic ito para sa maraming fans dahil maituturing tong apat na to ng mga living legends pagdating sa sport na billiards. Isa sa pinaka-inaabangan nga, Cheryl, bukas yung magiging tapatan ni Efren Bata Reyes at ni Strickland dahil kung matatandaan natin, lalo na yung mga veterano nating fans sa billiards, talagang 90s pa lang or 80s pa lang silang dalawa na talaga yung nagtatapat sa international stage at renewed rivalry yan bukas. Abangan po natin kung sino ang magwawagi ngayon sa tapatang Sokey at Bata Reyes. Abangan natin yan. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Ian Suyo. Hola mga kapatid, after 10 years, nagbabalik na sa Pilipinas ang world-class production ng isa sa most awarded musicals ng buong mundo, sa buong mundo, ang Les Miserables. At this time, itong hatid na to nila Cameron Mackintosh ay ang Les Miserables World Tour Spectacular. At not one, not two, pero 4 na Pilipino po ang bibida rito, ang tampok dito. Isa na dyan ang Tony and Olivier winning artist natin na si Lea Salonga, si Rachel Ann Go, nandyan din po kasama ni Red Concepcion at Emily Bautista. At syempre magra-run po ito dito sa The Theater at Soler hanggang March 1 po. So simula na nga yan. So mga theater enthusiasts dyan, tara na, o diba? Dahil alam ko konti na lang yung tickets available dito. Pero eto cambio lang ako ng konting showbiz story. Catriona Gray in her acting era na po. Nakatsikahan natin yung mga preparations ni Queen Cat para rito. Narito po ang report. Kahit feeling under the weather, regal in her emerald green Filipiniana si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ambassador siya for the 7th year ng National Commission for Culture and the Arts para sa National Arts Month. I think I really admire that people are continuing to support and create spaces where the art can really be showcased and shared, because art doesn't thrive in a closed room. No, it's really something that's meant to be shared, that is meant to inspire, that is meant to be felt. At speaking of art, bagong form ng sining na naman ang pinasok ni Miss Gray dahil in her acting era naman siya ngayon at very humble niya itong pinasok. To even be considered for that participation in that film, I was really kilig but also pressured ba? Pressured ba ang tamang tawag na I really wanted to do a good job. Ayoko akong maging weakest link in the film. Matagal na raw siya may offers na pasukin na larangan ng acting. Pero ito na raw ang perfect first project para sa kanya. And you know, Kat, kinakareer niya lahat ng pinapasok niya. I was really so supported in the whole process. I did workshops for it. So, very out of the comfort zone para sa akin. But I'm very excited for people to see the film, The Loved One. At sa kanyang film debut na The Loved One, makakasama pa niya balik tambalang sina Ann Curtis at Jericho Rosales. Maybe that was the beginning of the end. For me, saying I love you has become a question. Pang-mature love story ang atake. At kung si Catriona ba ang the lover o the loved one, abangan yan sa mga sinihan sa February 11. Alright mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Abangan nyo yung one-on-one natin with of course Lea Salonga, Rachel Ann Go at ang cast pa ng Les Miserables. Bibigay ko sa inyo yan bukas. Anyway, yan muna latest. Back to you guys to the studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.